Hindi makakalimutan ng Bangsamoro ang 2025 dahil sa sunod-sunod na trahedya at karahasan. Isa sa pinakamatinding insidente ay ang pagbagsak ng eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur na ikinasawi ng 4 na Amerikanong sakay. Nasira ang sakahan ng ilang mga magsasaka at may alagang hayop ang nasawi. Lahat ng ito ay binayaran ng US Embassy. Bukod dito, inambush ang ilang kilalang opisyal sa rehiyon, kabilang na si Bay Maceda Lidasan Abo, Municipal Election Officer ng Datuudin Sinsuat, Maguindanao del Norte, kasama ang kaniyang asawa. Isang engineer din ng MSSD BARM ang pinatay sa nasabing bayan. 2 mga abogado ang naging biktima rin ng pamamaril sa parehong bayan. Isa ang nasawi, ang isa ay nakaligtas. Ikakasal sana ang 2 ngunit hindi na natuloy. Sunod-sunod ang iba pang insidente ng karahasan. Binaril ngunit nakaligtas si Dato Piang Vice Mayor Omar Samama. 2 municipal councilor ng Sultan sa Barongis ang nakaligtas sa ambush incident sa Mamasapano. Tinambangan at napatay rin ang kapatid ng alkalde ng Kadayangan sa SGA BARM. Habang isang katutubong teduray ang biktima ng brutal na karahasan sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Mayroong 3 mga nagbebenta ng kambing ang pinatay at inilibing sa Maguindanao del Sur. Sa Marawi City, isang babaeng pulis ang napatay ng kapwa pulis. Habang nitong Disyembre, isang hostage taker ang napatay ng mga pulis matapos nitong i-hostage ang 6-year-old na batang babae. Sa Basilan, nauwi sa engkwentro ang isang buy-bust operation. Namatay ang pulis at suspect. Isang pulis at 2 sundalo naman ang nasugatan habang ang wanted person ay nasawi sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Datuudin Sinsuat. Hindi rin nakaligtas ang rehiyon sa karahasan sa loob ng tahanan. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, isang babae ang pumatay ng kaniyang asawa, habang isang lalaki naman ang pinatay ang kaniyang buntis na misis. Sa parehong bayan, 4 na mga miyembro ng isang pamilya ang brutal na pinaslang. Sa kabila ng lahat, patuloy ang laban para sa kapayapaan. Kasama rito ang pagsunog ng PIDEA BARM ng halos 90 million pesos na halaga ng shabu, bahagi ng kampanya kontra illegal na droga. Mula sa anti-drug operations hanggang sa pagtugon sa karahasan, ang 2025 sa BARM ay paalala na sa bawat trahedya, may mga taong hindi sumusuko, may mga otoridad na nagbabantay at may pag-asa na magpapatuloy. Para sa NDBC Year-End Report 2025, ako si Rufa Mocalid. NDBC Year-End Reports.